Take to tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ngayon po ay nilantad po ng ating presidential sister, ang pambansang ate. Ano tawag kay Senator Amy? Pambansang ate ba? Na mayroon pong budget na 400 million para po budget po yan sa paninira sa mga Duterte. Kasama na siya. Alam ko na wala sa akin yung eksakto, parang kay Senator Amy 20 million yata sa kanya lang So syempre mas malakas yung mas malaki yung budget laban sa Duterte tsaka kay Buloy. O ayan po yun maingay po yung sakyan. Pero siguro okay na yan. Kaysa kanina medyo hindi niya yata ako naririnig. Okay, eto po kasabay po nito yung expose naman ayon po dito sa sagutan. Alam naman natin na to no? Pero hindi lang po tayo nakikisakay, no? Kasi alam na natin to na sila yung tropa nila Makagago. Tsaka yung meron pa si Rendon, di ba? Ewan ko si Rendon, parang hindi na ngayon nagano. Umamin, no? Umamin to si Makagago na siya raw ang highest paid. Pinagmalaki pa Talaga mga bobo sa politika. Yan ang problema. Pag napunta kayo, no? Mukhang matalino siya ron sa dati niyang field kasi mga arte-artista yung mga kasama nito, mga vlogger na patawa-patawa lang. Kaya siya yung mukhang sila na ni Rendon yung pinakamatalino dun sa dati nilang mundo. Pero pagdating po yan dito po sa political vlogging, puta malalantad yung kabubuhan nyo rito. Ayon nga kay Banat Bay, no? Kaya welcome. Kung gusto nyo mahubad yung inyong yung prestige nyo na isa sa pinakamagagaling na mga vlogger dun sa pinanggalingan ninyo, welcome dito sa political vlogging na alam ko magmumukha talaga kayong yung mababagay talaga sa pangalan mo. Magmumukha kang gago talaga ito o kaya magmumukha kang tanga kasi wala talaga no? Pag hindi mo linya, no? Sa totoo lang dito, marami po, galing rin ako sa boxing, baka yung mga taga-boxing lang hindi na umubra yan si Makagago dito po napakagagaling po ng mga tao rito, no? Para ka maging successful na political vlogger, grabe po ang pagdadaanan mo, no? Ang daming mga vlogger na attorney, ang daming mga vlogger na mahuhusay talaga, no? Tapos may mga following na, no? Tapos kaya good luck. Okay. Pag-usapan din po natin ito pong reaction nito hindi ko alam kung napag-usapan natin kanina, nakalimutan ko kung natalakay natin, pero kung natalakay man medyo hindi siguro lang natin napagtuunan ng pansin yung reaction ni Franz Castro dito sa hindi po naparusahan na teacher. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Kala mo, ang ganda ng background ko, no? Nasa lapag lang. Nakaupo lang ako sa lapag. Okay, unahin na natin to, no? Pinapanood ko si Makagago kasi nga very catchy yung niya si kay Banat Bay pala, no? Very catchy kasi sabi ni okay lang ba yung ilaw? Kasi pag pumunta ko ron, medyo na tayo, overexposed na tayo, ang dami nagdadaan. At least dito
meron pa akong konting privacy. Okay. Alam po ninyo na ano ko rin sa thumbnail ni ni Banat Bay, yung umamin si Makagago na bayaran, no? Tapos pinakikinggan ko. Putya, ganun nga no? Bobo eh. Ako talaga napatunayan natin na magaling po yan eh. Magaling siyang gumawa ng pera, magaling po siya sa mga, siya yung nagpauso ng kung sa mga hindi po nakakakilala, sila po yung sa yung sa YouTube, Battle of the YouTuber, Philippine version. Siya yung pinaglaban-laban niya sa boxing yung mga YouTuber. Kaya kumita po yan eh. Ewan ko kung ano pa ibang pagkita niya. Parang si si Rendon. Kaya lang hindi natin masyadong natatalakay ito kasi masikat sa kanya na konti si Rendon. Tsaka mas mukha may utak si Rendon eh. Kaya wala na rin sisirain sa mga Duterte dahil sira na. Okay. Ngayon nagulat tayo, biglang nag-shift sila, no? Naging mga political vloggers. Ako ito tingin ko diyan eh. Ang tingin ko diyan, mahirap tapatan talaga yung mga supporter ni sa vlogging at vlogging lang. Alam naman natin na pagdating po sa politika ngayon, mas pinakikinggan na po yung mga vlogger kaysa po sa media, kaysa po sa mga artista. Napatunayan na natin yan eh, yung kumampi sila Vice Ganda at iba pa mga sikat na artista, nagtodohan doon po nung panahon ni Lenny, di ba? Ang daming endorsement, lahat yata ng sikat na singer na pinangungunahan ni Jim Coljax. Pinakasikat na singer na si Jim Coljax. Tapos lahat po talaga, as in lahat ng mga sikat na artista, si Vice Ganda, pati ang ating paboritong si Nadine Lustre. At iba pa, no? Hindi po umubra eh. Wala pong power eh. So, kasi antindi nung mga vlogger. So, nakita nitong mga handler na kung yung vlogger ni Duterte solid pa rin, may bumaliktad pa nga, di ba? Si Maharlika, BBM talaga yan na nangayaw na eh. Kung vlogger yung nagdala kay Duterte at kay BBM, tapos iniwan na si BBM ng malulupit na vlogger, vlogger din yung pwedeng ipantapat nila, di ba? Kaso walang maasa. Nakakahiya eh, no? Ako mahihiya ako kung BBM vlogger ako eh. Ibig sabihin, hindi kayang tapat ng mga BBM vlogger. Hindi kayang tapatan ng mga BBM vlogger yung mga Duterte, no? Yung mga vlogger ni Duterte. Kaya nag-import pa. Hindi ba kayo nahihiya yung mga BBM vlogger? Yung mga tambalos-los vloggers? Hindi kayo nahihiya na kung ako yan, puta, sasama talaga loob ko, no? Sasamahin loob ko kasi talaga hindi nyo kami maasahan na kaya namin tapatan yung na kaya namin tapatan yung mga vlogger ni Duterte. Yun yung point ko eh, no? Masama sa loob yun. Ngayon, ang isa rin sa kinabilib ko rin kay medyo naniwala ako kay Banat Bay, yung binabanata niya si Makagago na yung mga Duterte hindi nagbabayad yan. parang anong tawag doon? Sa experience ni Banat Bay, at tagal niya nang malapit sa mga Duterte. Kaya kung aakusahan mo si Banat Bay na binabayaran ni Duterte, maniniwala talaga ako. Pero sa iba, siyempre questionin pa rin natin. Pero sa Duterte talagang ako naniniwala na organic talaga yung support, no? Organic talaga yung mga Duterte supporters.
Okay. Dito, si Makagago, palibasa wala siyang alam sa politika. Ang sa kanya kasi real talk lang, you know, kung bastos ka, mas bastos ako sa iyo, real talk tayo, hindi ka mananalo kasi mas gago nga ako eh. 'Di ba yun yung point niya eh. Mas gago ako sa iyo kaya hindi ka mananalo sa akin. Wala pong manalo sa kanya ng ganyan eh, yung dakdakan sa pinanggalingan niya. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa ano nila eh, sa kung anong uri sila ng mga vlogger. Sila talaga yung vlogger na milyon-milyon yung following. Ang problema ganito. Hindi mo kayang i-convert yun na overnight marunong ka nang mag-discuss sa politika. Ang problema, ang pagkakaiba ron, kabisado mo yung mundo nyo, yung real talk yan, mumurahin niya yung mga kalaban niya, i-expose niya na mga hindi totoong tao. Tapos, paano ka susuporta sa politika? Wala ka naman talagang alam. So, may expose ka lang dito. Hindi ka rin naman pwedeng umasa lang sa script. Yun nga yung nakikita natin, aasa sila sa script na ibibigay sa kanila para purihin o siraan yung mga Duterte at purihin yung kanilang gustong purihin. Ang problema, hindi siya kilala sa ganun eh. Kaya siya sumikat dahil galing sa puso yung ano niya, yung pambabash niya. No, yung kung makikita niyo po yung mga sikat na vlogger ngayon ng politika, ganun po, parang si Maharlika, di ba? Hindi mo sasabihin na kasing gagaling niya ng mga attorney. Si Maharlika, parang siya si Makagago dun eh, sa kabilang, dun sa lugar, hindi ko alam kung anong tawag dun sa pagbablog nila eh. Hindi ko po talaga alam. Real talk ba? Hindi ko talaga alam kung anong tawag doon eh. Sa pagbablog nila. Sila yung mainstream. Kumbaga, sila yung mainstream vlogger. yung pinakamalalaking following yan sila. Sila Makagago, sila. Mahirap explain yung ano nila eh. Yung lahat ng issue. Yun, sikat sila sa lahat ng issue. Parang ganon. Ganon yung punto nun, no? Okay. Influencer, pardagulan na real talk. Ang problema, papasok kayo rito, highly ano to eh. Iba yung sa politika kasi, hindi ka pwedeng overnight sumausaw ka tapos alam mo na lahat ng issue sa politika. Kahit kayo, 'di ba? Matagal muna kayong sumusubaybay sa mga vlogger bago nyo sa mahaba yung pagsubaybay tsaka nyo lang naunawaan yung takbo ng politika, ano yung mga issues. Pag hindi ka sumubaybay, halimbawa mga isang buwan ka magpahinga sa kapakikinig, parang naliligaw ka na eh. Imagine niyo, no? 1 linggo, 2 linggo kayong hindi makinig kay Badong, medyo maliligaw na kayo sa discussion eh. Ganon din sa ibang mga vlogger, di ba? Kumbaga, bagamat separately, iba-iba yung topic namin araw-araw, magkakarugtong, no? May parang nakaserye kami. Ito ay serye ng pagtatanggol kay Duterte. Ano yung mga binabanat nila kay Duterte, paano natin sila sinasagot. Pero sila, wala talaga silang kaalam-alam eh. Hindi nila alam yung kung ano yung ICC. Alam niyo yun? Parang tayo, yung level natin, pag sinabi nating issue ng ICC, alam na natin yan lahat eh. Sa kanila talaga, ano yung ICC? Ano yung ICC muna? Mabobobo talaga eh. Mabobobo talaga sila. Hindi rin sila makakabira. Yan sa tingin ko, sa madaling salita, ano yung point ko? Ang point ko, hindi sila makakatulong sa mga nagbabayad. No? Ginawa na ni Lenny yan eh. Actually, ginawa na ni Lenny yan. Sa mga TikTokers. TikTokers ba tawag dyan? Nagbayad siya ng mga TikTokers na wala naman pong kinalaman sa politika. Ipopromote lang si Lenny. Pero nag-backfire lahat yun eh. Kasi hindi nila alam sino yung pinopromote nila. Etong mga ni-recruit, mga bagong recruit, si Makagago, pilim-pili. Lahat lang ng atake
yung mga marurunong umatake, ready to attack. Ang problema, paano mo atakihin yung mga politiko rito, lalo na yung Duterte, paano mo atakihin yung Duterte kung wala ka namang alam sa sasabihin mo, di ba? Ang hirap po niyan. Magmumukha lang pong bobo. Hindi po bobo si Makagago, bobo po siya sa politika. At yun po yung makikita natin. Tapos matatawaran na yung pagkatao niya. Kala ko ba magagaling yan si Rendon? Kala ko ba magaling yan si Makagago? Kaya sikat. Bakit sumikat yan? Wala namang palang mga alam. Alam niyo yun? Magiging bugok sila. Puta, baka kainin nyo lang, hindi umubra yung... Kumbaga, kukumpara nyo sila kainin nyo lang. Wala na yan. Opo, bayad. Umamin eh. Ganito ang katwiran niya, mahilig siyang mahilig siya yung real talk eh. Ang sabi niya kay Banat Bay, di ba? Ang premise niya, babanatan mo ko na na bayad. Ikaw rin naman bayad ka eh. Di ba? Yun yung gusto niyang gusto niya, wag na tayo magpekean. Ang pakiramdam pala ni Makagago, lahat ng mga politiko nagbabayad sa mga vlogger. No? Ang pakiramdam niya, lahat dito sa politics, bayad lahat. Pero yun ang mali. Hindi niya alam. Puta, pwede naman. Alimbawa ako sa kaso ko, kumikita na ako sa kumikita ako sa pagbablog ko nang hindi ko kinakailangan ng bayad ng mga politiko. Yun po yun. Eto, yung pagpasok nila ngayon, babanatan na naman nila si Senator Amy. Ang sabi ng isa, kaya ang tawag sa'yo, Senator Amy Duterte. Kasi panayang paninira. Paninira po pag hindi totoo. Pero pag totoo po, hindi po paninira yun, expose yun. Diba? Ang tanong, mali ba yung sinasabi ni Senator Amy na meron binadgetan nyo para siraan yung mga Duterte? Tama po yun. Yung existence nila Makagago, yung bakit nagpopolitika sila Makagago, at dahil hindi makapagpigil, hindi niya mapigil yung salita niya eh. Hindi niya mapigilan na umamin na siya ay binayaran eh. Di ba? Yung pag-amin na yun yung Makagago, nakatali yun na totoo yung sinasabi niya ni Senator Amy. Na may binadgetan. Kaya lang, ako sa tingin ko kung kahit budgetan nyo yan, pag-aaksaya po ng budget yan, hindi nyo po kayang overnight, no? Yung mga katulad nila Makagago, nila Rendon, at ng iba pa. Hindi katulad hindi yan pwedeng overnight, kahit po ilan seminar nyo rin, kahit i-seminar nyo pa na i-seminar yan, hindi po yan overnight kaya nilang maging successful na taga-bira. No, pahihirapan lang kayo niyan at magmumukha pantanga tong mga to. Kita nyo, simula pa lang sila, kayang-kaya na naming atakin. Paano mananalo yung mga yan? Sa propaganda. Battle po to ng propaganda eh. Real talk po, lahat po to. Battle ng propaganda ngayon. Paano mananalo? Una, yan, pag-amin yan, ay yung mga vloggers ninyo, wala talagang panama sa mga Duterte vloggers. No? Parang nyo nang sinuko eh. Sinukuan nyo na si Jared, sinukuan nyo na si Marabilia, si Mike Abe, sinukuan nyo na eh. Sa tingin nyo, hindi kayo kayang dalhin ni Jared. Sa bagay, no? Sa bagay, kahit ako ang handler ng mga yan, kahit ako ang handler ng mga yan, hindi ako mag-aksaya ng panahon na kay Jared ako umasa. Alam niyo, test ko kay Jared, nakita ko talaga kung gaano kabugok yan. Pero mo, napaniwala ka ni ninyo. Hindi
kulang talaga sa ano eh, kulang talaga sa ano rin. Magaling lang siya siguro coach yan eh, di ba? Coach. Kaya sa akin insulto yun kung ako sila Jared. May insulto ko, hindi ako magiging proud. Nakakampi nyo sila Makagago, sila Rendon at iba pa nare-recruit ngayon. Paano ka magiging proud pag-amin nyo ng handler nyo na wala kayong silbi? Di ba? Wala talaga kayong silbi. Katunayan, yung nakaraang TikTok, nagtiniktok, pinost sa TikTok yung yung kay Sara Duterte. Pinost sa TikTok yung kay Sara Duterte na sinabi niya na hindi niya parurusahan yung teacher. Million views na, 1.9 million na yata yung views. Imagine niyo paano niyo tatalunin yung mga Duterte sa propaganda. Sila lang sapat na. Hindi nila kinakailangan ng yung mga maisog rally. Puta, napakarami po nanonood nun. No? Ilang araw na nagrally yung sila Pastor Kibuloy. Ang dami pong attendees, hindi lang po yung nasa Liwasang Bonifacio. Kasama po yung mga attendees, yung sa bahay. Virtual rally ang nagaganap eh. Nasasanay yung tao na umattend ng rally kahit virtually. No? Nasa bahay lang sila, nakaka-attend sila umaattend sila ng rally. Kasi nakikita ko yung nakikita ko yung mga views eh. May mga vlogger na naka-live kami pare-pareho, sabay-sabay. Putan, ang dami man nanonood pare-pareho sa mga vlogger eh. Yun yung pagkakaiba nun, no? Na nasasanay yung tao ngayon na umattend ng mga political rallies. Katulad ng Maisog, na prayer rally. Prayer rally. Mali pala. Bura. Prayer rally pala. Paano yan? Hindi naman kami paladasal. Puta, prayer rally pa rin. Okay, ano pa ba? Yun po si Franz Castro. No? Natutuwa raw si Franz Castro kasi hindi na parusahan yung teacher. Ang problema ko, eto na sana yung chance mo, no, Franz Castro, para ipakita na na-appreciate mo, marunong ka namang natao ka naman, na marunong ka namang maka-appreciate ng mga magagandang yung mga good deeds ng mga leaders, no. Eto na sana yung ano ba naman yung pasalamatan mo si Sara Duterte. Hindi mo talaga kayang salamat nga po pala sa aming Vice President at DepEd Secretary dahil sa maganda niya pong ginawa. Alam niyo po, ang ganda po ng impact ng ginawa ni Sara Duterte dun sa teacher. Kasi binago niya po yung culture, no? Tuwan-tuwa po yung mga teacher, kahit po yung marami po teacher hindi bumoto kay Sara Duterte dahil nga ang pagkakakilala nila puta mga Duterte, lalo na si Sara mismo nananapak ng sheriff, di ba? Sinong teacher na yung boboto sa ganun yung ugali na walang GMRC? Di ba? Ganun siya pinapresente. Pero ngayon po, halos lahat na ng teacher, kung hindi pa sila believe kay Sara Duterte na nagsisimula pa lang siya ng DepEd Secretary, ngayon po, nagbago po pananaw lahat ng teacher sa isang gawain na yun. Nakita kasi nila may puso to sa mga guro. Alam niyo po ba kung gaano karami ang teacher sa buong Pilipinas? Baka magulat po kayo, million po ang teacher. No? Million po ang teacher. Kaya po siya, nasolid ni Sara Duterte. Wala pa naman pong DepEd Secretary na tumakbo ng mas mataas pa ng posisyon. Wala pa eh. Hindi po kinakailangan ng mga bayaran para sila lang sapat na eh. Anong sabi ni Attorney Trixie? No? 'Di ba sabi ni Attorney Trixie yung reaction ni Attorney Trixie na parang hindi na relevant si Pangulong Duterte. Ang sabi ni Attorney Trixie, tuwing may statement, tuwing magsasalita si Pangulong Duterte, tuwing
tuwing may statement, magpapahayag si Sara Duterte, puta lahat nakikinig. Tapos bakit bakit araw-araw nyo kung siraan kung hindi na relevant? Bakit inuugnay nyo lahat? Okay, speaking of relevancy, may kulang pa rin sa banat natin kay Trillanes, no? May karugtong pala kasi yun. Ito pa po yung sinabi niya, oh. Ulitin ko lang yung tinalakay natin kanina. Ang pag-aresto kay Tevez sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force ay magiging halimbawa kung paano arestuhin si Duterte kapag lumabas na ang kanyang ICC warrant at kapag padadaanin ito sa Interpol. Yan. So alam natin na hindi pwedeng padaanin yan sa Interpol dahil hindi naman sakop ng ICC yung Interpol, no? Okay, ito pa po ang karugtong. Ito ay obligasyon ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas, gaya ng ginawa kay Tevez nung binabahan ng Interpol ang Red Notice o International Warrant of Arrest niya sa Timor-Leste Police. Hindi ito nag-question ng validity of the Red Notice, kundi hinuli agad si Tevez. Okay. Ang point dito, member kasi raw tayo ng Interpol, 'di ba? Sinasabi niya. Kaya pag nagsabi yung Interpol na dakpin na si Duterte, dadakpin ng mga pulis natin. Pero iba po yung kaso ng ICC. Hindi po susunod yung Interpol sa ICC dahil hindi naman siya sakop ng ICC. No, ang Interpol po, yung pong mga bansa na miyembro ng Interpol, pag nag-issue po sila ng warrant of arrest sa mamamayan nila na tumakas sa bansa nila, yun. Kaya nga, hulihin po ng International Police. Pero yung yung kaso po ng ICC, hindi po yun. Wala po silang police power, hindi po nila pwedeng utusan yung Interpol. Nililinlang lang tayo nito. Napanood ko rin pala kanina yung yung sinasabi niya, siya pa nagpapakalat na si Duterte raw nakipag-usap. Imamin siya kay Enrile. Nung sila yung mga senador pa Si Enrile, Senate President Tinatanong siya ni Enrile, di ba? Kaya nga galit na galit si Enrile diyan. Tinanong siya ni Enrile kung nakipag-usap ba siya sa China. Opo, backdoor po. No? Backdoor daw yung pakikipag-usap niya sa China. Di ba? Ibig sabihin, siya pala yung nakikipag-usap. Tapos tinanong ni Enrile, ano yung pinag-usapan niyo? Ayaw niya sabihin kay Enrile. Yun So tapos ibibintang nyo kay Duterte. Hindi naman po secret. Bakit po hindi secret yung pakikipagkaibigan ni Duterte? Kasi friends to all, enemies to none tayo. Okay. Iyan. Teka lang, baka may nakalimutan pa tayo. Ito yung sinabi ni Senator Amy. Ang laki-laki ng budget nila, pati sa akin. Alam ko ang budget sa akin nasa 25 million. 25 million pala, hindi lang 20 million. 25 million daw ang pagbili ng mga Facebook ads, YouTube at kung ano na pang video tutol sa akin. Pero yung overall daw nasa 400 million sa paninira sa ating lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Siguro ang budget kay Duterte 100 million. Kay Pastor siguro mga 50 million, di ba? Ibang klase. Hindi nyo ito mapapabulaanan. Paano mo mapapabulaanan yan presidential sister yan. Bakit naman kami magkukulab nun? Mga sikat lang ang kinukulab nun. Ito po. Congratulations po sa bagong Finance Secretary, sa asawa po ni Vilma Santos. Ito po ang sinabi ng ating bagong Finance Secretary. Nakaisip na po siya kung paano po ipagtatanggol
Hindi pala yung pag... Kung paano po natin mababayaran ang ating mga inuutang ngayon. Ito po, Finance Secretary Ralph Recto has raised the possibility of converting the 600-hectare Ninoy Aquino International Airport complex into a business district once the new airport being built in Bulacan is finished. O, ito tulad daw po yan sa bagong BGC, no? Parang BGC style daw po yung gagawin sa NAIA. Antindi, no? Ang galing nyo mag-isip, no? Ng pagkakakitaan. Privatization na lahat. Alam nyo, nakakapanghinayang, di ba? Hindi naman po nakakapanghinayang na ano, no? Sana partnership na lang, no? Sana atin pa rin. Pero ipapadevelop lang natin halimbawa sa Ayala, di ba? Para maging bagong BGC. Nasa BGC ako. Kasi ang bahay ko BGC gilid. Okay, hindi po nila makantsawan si Sara Duterte ngayon na sinasabi. Ang banat na lang nila kasi ang ganda ng payo ni Sara Duterte sa teacher, di ba? Pag galit na galit ka na, ma'am, tumigil ka muna, kalmahin mo muna sarili mo, di ba? Tama po 'yun eh. Kaya lang banat naman nila habang nagsasalita si Sara Duterte ng gano'n, ng pakalma, pinapakita na naman na nananapak siya ng sheriff. Alam niyo po, doon ka nga bibilib sa mga Duterte. Di ba? Nakakabilib sa mga Duterte kasi ang tatapang nila sa mga sutil, sa mga kriminal. No? Sa mga kalaban ng taong bayan, ang tatapang nila. Speaking, no? Dineklara na po pala, nag-declare uli si Baste ng bagong war on drugs sa Davao City. O, kinakantsawan nyo pa lang, di ba? Alam nyo mga Duterte, simple lang eh. Nung isang araw ba o kahapon, may nahuli yung mga pulis na mga droga na naman dyan sa Davao. Kantsaw na naman sila. O kala ko ba drug free ng Davao? Action agad, hindi po sasagot lang yung mga taga Davao. Action agad ang kanilang mayor. Ang sabi po nila, war on drugs tayo. Kaya nyo ba yan sa ibang city? Bago nyo kantsawan yung mga Duterte. Normal yun, puta, ang laki ng Davao eh. Normal po yun na magtatangka pong bumalik yung mga, kasi malaking pera talaga yung droga eh. Syempre, testing ground yan eh, di ba? Itetest nila kung si Baste ba ay kaya niya ba yung ginawa ng ate niya tsaka ng tatay niya. O di magkakaalaman sila. Yun lang po yun. Okay. Yan lang po ang ating topic. Kahit po, pakita ko lang po ng konti sa inyo, no? Kung saan ang location